Alam mo ba kung sino yung mga tao na 90% laging successful sa buhay? Sila yung mga tao na nakaranas ng pang-aabuso. Kasi based sa mga interview na nakikita ko sa mga successful people, halos lahat ng istorya nila sa buhay ay halos magkapareho. Nakaranas ng pang-aabuso. Nakaranas ng pang-aabuso mula sa pamilya, nakaranas ng pang-aabuso sa ibang tao, di ba? So, depende na lang kung sino yung sinasamahan mo ng mga tao. Kasi kung sino yung sinasamahan mo na tao, either aabusuhin ka or bibigyan ka ng lesson. Either aabusuhin ka or iaangat ka pataas. Kung kaibigan ang sinasamahan mo, of course, hindi lahat ng kaibigan may malasakit. 50% doon, pwede kang ipahamak. 50% doon, pwede kang maging successful. Kapag pamilya naman, lahat o bawat pamilya may imperfection. May imperfection bawat pamilya. Walang perfect na pamilya dahil sa isang pamilya mayroong gusto ka ibagsak, mayroong siloso, may manggagamit. So hindi lahat ng magkadugo at magkapamilya ay magtutulungan. Siguro 10% yung pamilya na magtutulungan. Yung hindi kaya na siraan yung isa. Yung hindi kaya na ibagsak yung isang kapamilya niya. 10% lang sa isang magkapamilya na i-lift up ka. Na gusto niya iangat ka rin. Gaya ng meron siya. So, depende kung sinong tao yung sinasamahan mo. Depende kung saan environment mo nilagay yung sarili mo. Kasi kung saan mo nilagay yung sarili mo, either aabusuhin ka or i-lift up ka. So, gaya ng napakinggan ko na interview yesterday mula kay John Ashraf ba yun? So, nakaranas siya ng pang-aabuso mula sa father niya. Pero, hindi iyon hadlang para sa kanya. Kasi at the end of the day, naging okay sila. Kaya nga sabi ko, walang perpekto na pamilya. Yes, nag-aaway sila, nagkagulo ngayon, pero hindi ibig sabihin na katapusan na ng kanilang relasyon. Of course, alam mo, dito sa mundo, habang nag-grow tayo, ay natututo tayo. Hindi ibig sabihin yung mga hindi maganda na nangyayari sa atin ay hindi na maganda. Bad or good, lahat ay maganda ang effect. Lahat ay magandang lesson para sa atin. Diba? Diba minsan, kailangan din natin intindihin yung ating sarili. Kanya-kanya tayong personality, may kanya-kanya tayong behavior. Understanding ang kailangan. Palawakin ang ating isipan at vision sa buhay para maintindihan natin kung ano yung magiging solusyon sa bawat mga struggle na dumarating, kung paano natin i-handle. Yun na lang ang labanan sa panahon ngayon. Na hindi tayo basta-basta mag-give up dahil
hindi maganda yung sitwasyon dito, hindi maganda yung moment dito, ay dapat aalis tayo. Ang pag-alis ay hindi solusyon. Ang solusyon kung paano aayusin. So yung pag-aayos ay hindi nagmula sa ibang tao. Dapat within yourself, within your own decision, within your own choice. So, yung peace ay nagsisimula sa bawat tao. Yung improvement ng surroundings, ng lugar natin, ng bansa natin, ay nagsisimula sa ating sarili. Na hindi pwede iasa sa ibang tao. Dahil yung ibang tao ay kailangan din nila mag-invest to be a better person, to be a better citizen, to be a better human being. Diba? So lahat tayo merong kanya-kanyang role sa buhay. May kanya-kanyang gagampanan sa buhay na para maging meaningful yung buhay natin. Dahil kailangan tayo ng mga tao na nagsisimula pa lang sa kanilang journey na ma-improve ang buhay nila, na makawala sa sitwasyon na ayaw nila. Be the voice, be a solution. Yun ang kailangan ng bawat tao, ng bawat pamilya. Yan lang.